Okay guys, so welcome back sa aking YouTube channel and for today's vlog, para naman ito sa mga seaman na nagki-claim ng kanilang disability or sickness benefits mula sa kanilang manning agency or nagki-claim ng kanilang insurance. May nilabas ang Korte Suprema na desisyon noong November 6, 2023. Ito ay may GR number 259832. Ang involved sa kaso na to ay isang maritime consultancy corporation at isang seafarer na nag-claim ng kanyang disability benefits mula sa kanyang manning agency. So para mabigyan ng assistance itong ating repatriated seaman, pinapirma ngayon ni Maritime Corporation itong si seaman ng SPA. Doon sa special power of attorney na yon, nakalagay doon na itong si Maritime Consultancy Corporation ang may exclusive right para makipag-negotiate dito sa manning agency regarding sa claims ni seaman. Sila ang mag-provide ng medical reports, evidences, kung anong kailangan, silang magpa-finance ng litigation expenses. Nakalagay din doon sa SPA o sa Special Power of Attorney na pinapirmahan kay seaman na hindi po pwedeng makipag-negotiate si seaman sa kanyang agency na hindi nalalaman ni Maritime Consultancy Corporation. And kung sakali man na may maklaim si seaman na monetary compensation mula sa kanyang manning agency, yung professional services ni Maritime Consultancy Corporation ay dapat na mabayaran muna mula doon sa kanyang monetary claims. Okay, yun ang nilalaman ng SPA. And then pinapirma din si seaman ng affidavit of undertaking. So, doon sa affidavit of undertaking, merong co-maker itong si seaman na kapag terminate niya yung services ni Maritime Consultancy Corporation na walang valid reason, pareho silang magbabayad dito kay Maritime Consultancy Corporation. Maliban doon sa SPA and sa Affidavit of Undertaking, etong si seaman, yung kanyang asawa, ay nag-execute pa or pumirma pa ng Irrevocable Memorandum of Agreement. Naman sa Irrevocable Memorandum of Agreement, basically kung ano lang yung nilalaman ng SPA at saka ng Affidavit of Undertaking, pinagsama lang doon sa irrevocable na MOA. So maliban dito, tinulungan pa ni Maritime Consultancy Corporation itong si seaman na makapag-open ng isang checking account sa isang bangko. And then, out of that checking account, binigyan ni seaman ng 2 blank checks itong si Maritime Consultancy Corporation as purported payment ng kanilang professional services. Pero wala pang amount na nakalagay doon. Blank check lang siya. So bandang 2009, nanalo si seaman sa kasong isinampa laban sa manning agency. Nakakolekta si seaman ng kanyang disability claims or disability benefits. So dahil nga nanalo si seaman sa kanyang disability claims laban sa manning agency, dineposit ngayon ni Maritime Consulting Corporation yung 2 cheque na natanggap niya. Okay? And yung amount dun sa 2 cheque, yung isa 300,000 and yung isa 940,800 pesos, parang ganon. Okay, so nung dineposit ngayon ni Maritime Corporation yung 2 cheque, tumalbog kasi closed account. Ngayon, nag-send na ng demand letters atong si Maritime Consulting Corporation kay seaman. Dinedemand nila na bayaran niya yung nakalagay na amount dun sa tumalbog na cheque. Pero hindi binayaran ni seaman sa kabila ng mga demand letters na kanyang natanggap, kaya nag-file itong si Maritime Corporation ng complaint for sum of money and damages laban kay seaman at sa asawa nito. So ang issue na pinagtatalunan dito ay kung valid ba yung pinirmahan ni seaman dito kay Maritime Consultancy Corporation na Irrevocable Memorandum of Agreement kung saan magbabayad ng professional services si seaman. So kanina sa umpisa ng vlog, nabanggit ko kung ano yung nilalaman o probisyon na nakapaloob dun sa Irrevocable Memorandum of Agreement, dun sa SPA, and dun sa Affidavit of Undertaking. Okay? Ngayon, ang sabi ng korte, malaya ang magkabilang partido na mag-stipulate ng kahit na anong terms or conditions or provisions sa kanilang agreement. So,
any policy or any provisions pwede nilang ilagay doon sa Memorandum of Agreement na gagawin ng dalawang partido. Ito lang yung catch. Provided hindi sila contrary sa batas, sa morals, good customs, public order, o public policy. And kung ano man yung stipulations, yung terms and conditions, o yung provisions na inilagay doon sa agreement, yun ang nagsisilbing batas sa dalawang partidong nakapirma doon sa kontrata o agreement na yon. So, nung tinignan mabuti ng Supreme Court yung provision ng kontrata na pinirmahan ni Seaman at saka ni Maritime Consulting Corporation, ito ay naglalaman ng mga provision na tinatawag na litigation financing. Ito yung gagasto si Maritime Corporation para sa medical ni Seaman, medical reports, para sa ebidensya, para sa pagkuha ng abogado, para gumawa ng mga position paper o i-pursue yung claims o benefits na, monetary benefits na kiniklaim ni Seaman laban sa kanyang agency. Litigation financing ang tawag doon, sabi ng Supreme Court. At dahil ito ay isang litigation financing, lahat ng mga nai-advance ni Maritime Corporation para ma-pursue yung claims ni Seaman ay babayaran ni Seaman kapag nanalo siya sa kanyang labor case. So, ang sabi ng korte, yung pinirmahan ni Seaman dito kay Maritime Consulting Corporation na irrevocable Memorandum of Agreement ay walang bisa o void. Bakit? Ito ay contrary sa public policy. Under Article 1409 ng Civil Code, kapag ang isang kontrata o ang isang agreement between parties ay contrary to public policy, ito ay walang bisa o inexistent or void. Okay? Sabi ng Korte Suprema, dito sa Memorandum of Agreement ng dalawa, hindi malinaw kung magkano yung babayaran ni Seaman o kung magkano yung sisingilin ni Maritime Corporation once na maipanalo nito yung kaso ni Seaman laban sa kanyang agency. Remember, dun sa unang part, nagbigay si Seaman ng 2 blank checks. Doon sa kanilang Memorandum of Agreement, walang particular percentage, walang particular amount, walang particular na monetary equivalent kung magkano yung professional fee na sisingilin ni Maritime Corporation dito kay Seaman. So dahil doon, ang sabi ng korte, void yung kanilang kontrata. Pangalawa, ang sabi ng korte, yung ginagawa ni Maritime Consulting Corporation ay isang practice of law na pwede lamang gawin ng mga lisensyadong abogado. So yung ginagawa ni Maritime Corporation na sinasabi niya sa kliyente na ire-represent niya ito sa kanyang legal claims laban sa manning agency ay pagre-representa na siya ay engaged sa practice of law na hindi naman siya duly or properly authorized ng Korte Suprema. So dito sa case na to, panalo si Seaman. Dinismiss ng korte yung sum of money, complaint for sum of money na ikinaso ni Maritime Consulting Corporation laban kay Seaman dahil nga hindi nabayaran yung kanilang professional fee ayon sa kanilang Memorandum of Agreement. Okay? Dinismiss ng korte, hindi nakasingil ngayon itong si Maritime Corporation. And binigyan pa sila ng show cause order para magpaliwanag kung bakit sila nag-i-engage or bakit sila nagpa-practice ng law na hindi naman sila duly authorized. So para sa mga seaman na gustong makapag-claim ng kanilang disability benefits, okay, kumuha kayo ng licensed lawyers para i-pursue yung inyong mga claims laban sa inyong manning agency. Kasi base sa case na to, hindi kayo po pwedeng i-represent ng isang consultancy corporation or maritime corporation dahil hindi sila otorisadong mag-practice ng law. Okay? Isa kasi itong profession, yung practice of law. So kung hindi ka authorized under the law, hindi mo ito po pwedeng i-practice. Okay? At itong mga maritime corporation na ito ay hindi authorized to practice profession unless
yung korporasyon na yon ay composed of lawyers. Like law firm. Mostly law firm yung gumagawa ng ganon. Okay? So, dito sa case na to, ang sabi ng korte, void yung contract o walang bisa yung kontrata na pinirmahan ni Seaman dito kay Maritime Consulting Corporation. At dahil walang bisa yung kontrata, hindi ngayon po pwedeng makasingil si Maritime Corporation laban kay Seaman. Okay? Kasi void yung kontrata. So, ang void na kontrata o walang bisang kontrata ay hindi ito nagpo-produce ng legal effect. So, para sa mga seaman na similar yung kanilang sitwasyon o yung kanilang circumstances dito sa seaman na nasa kaso natin ngayon, pwede nyo gawing reference itong case na to. And alam nyo na ngayon kung anong magiging recourse ninyo just in case ma-encounter ninyo yung ganitong mga unauthorized practice of law ng isang maritime corporation. Ito na yung pwede ninyong gawin. Ito yung pwede ninyong maging recourse or remedy under the law. Okay, so sana nakatulong tayo, nakapagbigay tayo ng konting knowledge. Okay, ngayon kung gusto po ninyong mabasa yung buong kaso, yung GR number na nabanggit ko sa unahan ng vlog, i-type nyo lang yun sa search bar ng Google and lalabas na yung buong kaso. Okay, so thank you.